Bakit sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Na ang ating Panginoon sa Kristo? Yan o. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niyang may mapahamak. Ayaw niyang may mapahamak sa mga tao. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Na ang sabi roon, ayaw ng Diyos po na mayroong mapahamak. 2:4 ng 2 Timothy. Na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ito po yun, yung katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan. So, kung tunay kang sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, susundin mo ang kanyang utos na sabi po rito, kailangan natin sumasampalataya, magpabautismo, tayo ay maliligtas. Kaya tayo nandito dahil sinunod natin yung isang utos na huwag pababayaan ng pagkakatipon. Well, kung sinunod na natin yung isang utos, bakit hindi na natin sundin lahat? Gaya nga ng nabanggit natin, ang Diyos ay malawak ang pag-ibig. Ayaw niya na ang mga tao ay mapahamak at mapunta dito sa impyerno. Dahil dyan lang, ayan lang ang pupuntahan ng tao. It's either hell or heaven. Ano po? So dito, ang sabi ng 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, lahat ng tao ay huhusgahan. Lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo sa lahat ng kanyang ginawa. Kung ikaw ay nagpapakasama sa buhay mo, ano sabi ng Biblia? Ikaw ay pupunta sa dagat-dagatang apoy na nagdidingas na sufre. Dahil ang mga Kristiyano po ay, ang sabi doon sa 1 Peter, banal ang sa inyo'y tumawag, mga pakabanal naman kayo. Ang sabi po rito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. So, bilang mga Kristiyano na sumusunod sa utos ng Diyos, ang sabi dito, kailangan nating magpakabanal upang makamit yung buhay na walang hanggan. Ito po yung isang bagay na after ng kamatayan, saan mapupunta yung kaluluwa ng namatay. Binasa po ito ni Brother Gilbert nung nakaraan dahil kasama ko ito sa topic niya. Luke chapter 16. Hindi ko pa nilagay sa screen dahil napakahaba. 16 verse 19. Meron ngang isang taong mayaman at siya ang daramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulube na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat at inilalagay sa kaniyang pintuan. 21. At naghahangat na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. So, itong mayaman na ito, madamot. Merong pulubi dyan sa kanyang gate, hindi niya malamang bigyan ng pagkain. Sabi dito, at naghahangat na mapakain ng mga mumo o yung mga tira-tira na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang aso at inimura ang kanyang sugat. At nangyari,
na namatay ang pulubi. So dumating na yung hangganan ng kanilang buhay. At siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay din naman ang mayaman at nilibing. So pareho na silang patay. Sabi sa 23, at sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata ng mayaman at natanaw na sa malayo sila si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. So ito yung hadis ng pagdurusa, mayroong bangin na nandito. Nandito yung rich man, dito si Lazaro at Abraham. Nasabi po rito, at sa hadis ng mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata na natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. So, itiningin ng mayaman yung kanyang mata doon sa kay Lazaro at doon sa kay Abraham. Ang sabi niya sa 24, at siya sumigaw na sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ang sabi ng mayaman. At subuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. So dito, sa rich man, mayroong apoy. Sapagkat naghihirap ako sa alab na ito, sabi niya, subuin mo si Lazaro na itubog sa tubig yung kanyang dulo ng daliri upang mapalamig yung kanyang dila. Ganun kahirap yung tinatawag na kalagayan ng mayaman. Ang sabi sa 25, datapos sinabi niya Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay dito sa lupa. At si Lazaro, sa gayunding paraan, ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay. Ito po yun, yung binabanggit. May isang banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mag-ibig, tumawid, buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi sa 27, at sinabi niya, ipinamamanik mo nga sa iyo, Ama. Sabi ng rich man, sabi niya, ipinamamanik ko sa iyo, Amang Abraham. Suguin mo sa bahay ng aking ama, si Lazaro. Gusto niya suguin si Lazaro dito sa mundo ng mga tao. Bakit? Meron siyang 5 kapatid dito. Nabuhay pa. Kasi ayaw ng mayaman, ayaw ng rich man na ito, na mapunta rin sila rito. Bakit? Hindi sila nagsisisi sa kanilang kasalanan. Dahil, kaya itong rich man na punta dito, walang pananampalataya ito. Hindi siya nagsisi. Dahil yung ating pananampalataya ay yung here, repent, confess, and then baptize. 5 po yan eh. Hindi siya nagsisi. Ang sabi rito, at sinabi niya, ipinamamanik ko sa iyo, Ama, nasubuin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Dahil meron nga po siya 5 kapatid. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Upang sa kanila patutuhanan niya, baka pati sila'y mga palito sa daking ito ng pagdurusa. Sabi nung mayaman. Ang sabi sa 29, datapot sinabi niya Abraham dito sa mayaman. So may conversation silang dalawa. Ang sabi ni Abraham sa mayaman, nandito si Moises at ang mga propeta. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila ipakinggan nila.